Ang tanong ko ulit, ito bang IACAT guidelines, may silbi ba to? Itong hayop na to. My experience is that I was able to talk to someone who wanted to go to Dubai to visit his brother. Hindi po ito worker. Hindi ko, kino-comment ko nga kayo, 3,515,000 na may OFW pass. Nakapasa, na walang kahirap-hirap, smoothly. Okay, congratulations. Merong 21,084 na no OEC at 64 yung dilala po sa inyo. Ibig sabihin, ito bang 21,084? Ito bang mga to talagang merong kontrata pero walang OEC? Paano kung iba dyan talagang magbabakasyon, talagang bibisitahin? Ako nung nasa ibang bansa, ako gusto kong makita ng kapatid ko kung ano yung kalagayan ko sa ibang bansa. Nagtatrabaho ako, nagdi-deliver ako ng dyaryo everyday for 3 months. Stress ng umaga, gumigising ako, nagdi-deliver ako ng dyaryo. Gusto kong makita ng kapatid ko kung ano yung buhay ko dun. Ito, 2 beses na offload. John Ferry Hernandez, BID official, Laguindanum, July 25 yung pangalawa. Yung una, July 17 of this year. Ito yung tinatanong ko, kamag-anak to nung OFW. I'm not saying, hindi ito yung... So, kaya tanong ko ulit, ito bang IACAT guidelines, may silbi ba to? Itong hayop na to. Pinoprotektahan ba nito kapwa natin Pilipino? Yung Pogo Diyos ko, habang buhay tayo magkukwentuhan dito, iisa-isahin ko sa inyo kung ilang crimes yung nakomit ng Pogo na binigyan ng visa dito. Instant visa. Tayo nga yung nagpatigil nung special working permits. Alam nyo yan, magkakasama po tayo ng mga hearings before. Ito lang yung tanong ko. Ito bang IACAT guidelines na to? Tutuloy pa ba to? Kasi sinuspend na nga po. Isa ho kayo sa kasama dito. Unfortunately, one of the 28. Hindi ko alam ba't ganun kalaki yung 28 na yan, no? And sino yung nag-decide nito? 1.46% yung batting average. Out of the 32,404 Filipinos na na-offload, 472 yung talagang nabiktima. Aba, 98% 98% ginago natin, sarili nating kababayan. And then, ito ulit. So, gusto kong tanong sa inyo, kasi ang DMW, hindi lang dun sa mga OFW workers, pati yung family nila, cargo natin yan. Gusto lang nilang pumunta dun. So again, first question, the 21,084 may kontrata ito, pero walang OFW pass. Is that a correct statement? Kasi ang pangit din, yung binabanggit kanina, Sen Coco, di ba, visiting, tapos, kasi pupunta ng Dubai kaya ganyan. Parang, pagka yun narinig ng mga kababayan natin, wala nang pupunta doon, nakamag-anak nila para bisitahin. Alam na nila mangyayari, ganun pala Ganun pala yung thinking ng mga BID officials. Ganun pala yung thinking nila dahil mismong kayo, pumayag kayo na, ganyan nga yung thinking nyo dapat. So, hindi maganda yun. Tama si Sen Coco, yung patakaran ng ibang bansa, wala tayong magagawa doon. But again, I go back to my first question. Ito bang IACAT guidelines na consult kayo? Ito rin ba yung position ninyo as DMW? Mr. Chair, ang DMW po ay bahagi lamang po, tama po yung sabi ninyo, ng IACAT, no? Nakonsulta po kami doon sa sektor ng OFW lamang. Hindi po kami nakonsulta doon sa ibang sektor tulad po ng non-OFW tulad ng turista, students, businessmen, resident blah blah blah. Hindi po kami kasama doon. Yung inputs po namin na ibinigay ay para lang po doon sa main clients po namin na OFW. Pagdating po sa OFW, ang IACAT, wala naman pong problema. Nagkaroon lang po ng problema doon sa ibang sektor. Tulad po na nabanggit po ninyo, Mr. Chair, tulad po ng may hawak ng visit visa o kaya ng tourist visa. Pero ang kagandahan po, Mr. Chair, kami po bilang membro ng IACAT, pwede po namin erase ito. We can still raise this as part of our mandate to protect not only the OFWs but including the family members of the OFWs po. With the indulgence of Senator Joel, pwede makisingit, Sen. Joel. Kasi, Sen. Joel, meron din kasi akong nakausap ng mga taga-immigration. Meron din iilan na magbivisit doon daw sa kanilang relatives and then hindi na uwi. May mga ganong insidente and that's the reason probably merong guidelines yung IACAT to make sure na yung magbibisita talaga ay bisita lang at hindi na maiiwan doon para magtrabaho. Pero kukunti lang yan. Tama nga si Sen. Joel, Sen. Coco, member kayo ng IACAT, anong ginagawa ninyo? Wala ba kayong ginawa na para ipaglaban
itong mga kamag-anak ng OFW na gustong bumisita sa kanilang relatives doon. You haven't done anything. Wala pa kami nababalitaan na merong nakulang attention from you, calling the attention of immigration na, hey, hindi nyo dapat ginagawa yan, hindi nyo dapat ino-offload itong mga kamag-anak ng mga OFWs. Kasi hindi lang ang OFWs mismo pinagsisilbihan nyo maging relatives nila, di ba? Sakop nyo. So what have you done? Yun yung tama. I'm with Senator Joel talaga. What have you done about this problem? Talamak na problema na ito Ayun, nagbanggit pa si Sen. Joel ng mga pangalan. So, meron ba kayong nagawa? Nakipag-away ba kayo? Of course, not literal. Nakipag-away na ba kayo sa immigration para ikulang attention nila tungkol dito sa ginagawa nila ng mga Mr. Senator. taga-immigration sa mga kamag-anak ng OFWs? As mentioned po by Yusek Bernard, na-involve kami doon sa provisions on OFWs. Admittedly, hindi kami involved dun sa other provisions, but ngayon po na liwanagan kami, and we apologize, Mr. Chair, because we need to push for the matters that you had mentioned, pagbalik po namin sa IACAT. At sa ngayon po, suportado naman namin yung call ng aming chairman na suspindihin muna yung guidelines. Kasi paulit-ulit Hindi lang, di ba, tinalaki na dito sa Senado, and then after na pinag-usapan namin sa Senado, meron pa rin na offload. Ibig sabihin talagang itong mga taga-immigration, I don't know, nananadya ba sila o nag-aantay ng lagay o meron silang ginagawang profiling na mali yung sistema ng profiling nila. Kaya ang profile ay yung mga taong dapat talagang payagan at hindi napapayagan. Di ba? Siguro kailangan meron talagang pag-uusap on a regular basis between you, the DMW, and the Ayakat people and the immigration para hindi na tumaulit. Di ba? Yes po, Mr. Senator, makakasiguro po kayo at katuwang daman din po natin ang mga taga-Department of Justice at mag-uusap po kami, kasama na rin si Commissioner Norman ng Bureau of Immigration. Thank you so much, San Joel. Thank you, sir. Before I leave the topic, again, si Mr. Ferry was offloaded dahil hindi daw po siya nakakuha ng affidavit of support sa kanyang kapatid na gusto lang siyang ipasyal dahil buong buhay niya, first time makakapunta sa ibang bansa. Namatay ho yung tatay niya, kaya ako siya nakita dahil nakiramay po ako dun sa wake. Hinihinging affidavit of support ng sarili nating bayan. Kailangan may 10,000 dirham salary. Kahit ho engineer, wala ho nun. Kinukuhanan din siya na dapat yung bahay na titira nung kapatid niya, na ipapasyal lang niya, first time makaka-abroad, dapat daw yung bahay nakapangalan sa kanya. Dapat merong 6 months bank statement with stamp from the bank. 6 months payslip. Kababayan natin nang nanghingi. Hindi, kung ang nanghingi po yung Dubai government, wala ho akong problema Sarili nating kababayan. So, he is now part of the 32,000 plus na offload, na hindi na mabalik man lang yung binayad niya, at 2 beses na po nangyari. So, don't expect him na lumabas pa dahil na-traumatize na ho siya. Anyway, let me go to another point. Perhaps this is the last, or second to the last, but I'll give way to some of my colleagues who wanted to ask questions. Yung pong isa sa pinagmamalaki natin dito sa DMW, yung pong tinatawag na agarang, kalinga at saklolo para sa ating mga OFWs na nangangailangan o yung action fund. We wanted to find out yung status po nito and how much of the fund do you allocate per migrant workers office, and how do you base your allocation? Dito po ba sa this coming budget ay naano po natin ito? Papaano natin na tinitignan ito? Thank you. Yes, Mr. Chair, thank you po. Sa ngayon po, as reported, since the una yung Action Fund beneficiaries, we have around 5,263 given yung financial assistance. On average, ang financial assistance that we provide, nung una po ay 20,000, pero nung simula lang po yun, we decided to increase it to 30,000, and dyan na po nag-stay yung level na yan. Pwede pong humigit doon kung ang need ng tao ay sa aspetong medical. Halimbawa, marami po tayong mga hospital bills sa abroad na binayaran dun sa mga pasyente na malulubha ang karamdaman at hindi makapagbayad dahil walang insurance o undocumented o ano paman. So 5,263, and then yung number of ATN cases, kasi medyo related po yung legal assistance that we provide
na doon sa Action Fund and other forms of assistance, sa minana namin sa DFA as of July 1 ay 16,659 na po ang hinahawakan ng ating MWOs. And meron po silang revolving fund na ina-allocate para sa kanila para hindi na po sila kailangan mag-antay sa central office. At yung revolving fund po ay na-devolve, na-download na sa kanila. Hindi na po, opo. Koordinasyon na lang po. Halimbawa, kung may kailangan ng tulong, sasabihin ng labat, labor attaché, ito Sec, tutulungan namin. Sec, kasama po ba dyan yung legal assistance fund? Yes po, kasama Okay. po. Kasi yun yung noong ko pa Opo. nire-raise no? So okay na. Okay, Meron po salamat. tayong 14 legal retainers ngayon. Again, laking tulong ng DFA dito kasi yung naisali nila, yung iba sa mga legal retainers nila, pinick up muna natin. So meron tayong 14 legal retainers in places including Saudi, UAE, and Malaysia. And counting po ito, hindi naman hihinto po to sa 14.